Okay, so ito po binigay kong example, almost same structure lang naman po siya, pero kumbaga nag-set po ako kung ano po yung inyong kailangan na mga departments as random. Okay, napipiliin. So use ALDE procedure to determine the layout vector, layout and adjacency score based on the relationship chart and departmental dimensions given below. So the dimensions of the facility are 10 by 18, meaning class, yung buong area nga po is 10 by 18. So meaning it is composed of 10 times 18, 180 na areas. Oh, sorry, 180 na unit area natin. And also, meron po tayong 5 units of dummies. Kasi class, once na inad po natin itong number of unit area is in total po ay 175 lang. So, pwede natin i-try. We have 30 plus 20 plus 15 plus 30 plus 20 plus 30 plus 30. Total of 175. Kaya po, since ang atin nga pong dimension ng facility is 180, and then yung number of unit area naman po ng lahat ng departments natin ay 175, so the remaining 5 units ay dami po yon. Okay? And then we will use the sweep width up to and minimum acceptable level of importance E. So take note po ito ha, yung minimum acceptable level of importance E. And then may given po tayo dito na closeness values, yung ating A, E, I, O, U, X. So, ito po yung given area natin. Computed na naman po yung number of unit area templates natin. And we have here the closeness or the relationship matrix natin. Okay? So, now, ano ba yung first step natin? So, first step po natin is for the department selection. Dito, nag-set nga po ako kung ano po yung unang mga gagamitin natin na random. So, di ba sa ating pong ALDEP, palagi po tayong may freedom to select yung random departments na uunahin natin sa ating layout. So, in this particular example, ang sinet ko po is, po pwede tayong gumamit ng 2, 3, 5, 1 respectively. Anong ibig sabihin? So, una natin gagamitin as random si 2, tapos kapag need na ulit natin ng random, we will use next yung 3, then 5, and then 1. Okay, so since yung 2 natin yung unang random number, so we have here yung atin pong 2, seset lang natin. And then, importante po itong reason for selection, especially sa exam. Kasi ang atin nga pong ILO is explain. So now, bakit Department 2 yung iyong nilagay sa unang department selection natin? Ang reason po natin dyan is random. Ano, kasi randomly selected po natin. And then, ngayon, once na meron na po tayong nakalagay na department dito, gagamitin natin yung matrix. So, ito po, sabi kanina, dapat daw ay, ang closeness natin, or yung minimum acceptable lang natin is E. So, ibig sabihin, ano lang yung po pwede natin i-check? Either A or E. Yun lang yung pwede natin isunod sa department selected. And then, kapag wala siyang ka-relationship na ganun, na A or E, ay mag-move na ulit tayo sa paglalagay ng additional random. Okay, so let's check po. Dito po sa ating department, okay, so yung 2 po natin, ito yung ka-relationship niya at ito. Department 1 ay may E, pero sa Department 4 ay may E din po. Ano? So either naman ay okay lang. Maalin po sa 1 or 4 yung unahin mo, okay lang. Ano, as long as na dito ka nag-start sa ating random na 2. Kaya nga lang, kung papansinin ninyo, dito po kasi sa ating nilagay na random numbers, nakalagay na si 1. Ano, so prioritize na natin na ilagay o isunod sa department selected natin yung wala sa choices natin ng random number. Okay? So dito, ang atin pong next is yung 4. So bakit 4 ang ating inilagay? Kasi nga po siya po ay mayroong e-relationship with 2. Okay? And then, next po natin, titingnan naman natin si 4. So si 4 ay ito, IUU, and then UEI. Kaya nga lang yung ipo niya is Sky Department 2, which is natin dito na po sa department selection natin. So ngayon ay magne-next random na po tayo. Kasi wala nang ka-relationship na either A or E na wala pa sa department selection. So ngayon, ang ating pong next random is 3. Base po dito sa given na random numbers na ating ilalagay. Okay? And then, bakit 3? Kasi nga po, random. Okay? And then, tingnan naman po natin si 3. Si 3 po ay, ito ang ka-relationship, U, O, and then U, U, O, U. Wala po ulit A at E. So with that, ay magra-random po ulit tayo. Reason po ulit natin ay random. So base po dito, after nung 3, ang sunod na ira-random ay 5. Okay, next po tayo. The 5 naman yung titingnan natin. So ang relationship po ng 5 ay may AI, tsaka IU, IO. So dito, meron tayong nakitang A. So siya po yung po pwede natin ilagay na next dito sa department selection natin. So we have here 6. So bakit natin inilagay yung 6? Kasi siya ay merong A relationship with 5. Okay, next po natin, tingnan natin si 6. So si 6 po ay ito ang relationship niya, A, U, O, I, U, and then E. So si A ay relationship niya with 5. Kaya nga lang nasa sa department selection na siya. So dito na tayo kay E. So ka-relationship daw ni 6 si department 7. Ano, so yun po yung ating isusunod dito. We have 7. And then, bakit? Dahil na may E-relationship po siya kay department 6. And then, lastly, ano na lang bang kulang? So we have here, pwede naman natin i-double check din dito kung ano yung mga relationship pa ng 7 pero wala na. Wala na tayong other. Ilang talaga kay 6. So with that, ay yung remaining po natin na 1 yung ating ilalagay dito which is dahil ng random.
ang reason din po natin. So, ganun lang po. Actually, kung talaga naman gagawin niyo po ito, ay may freedom nga po kayong pumili dito ng random numbers. Hindi kailangan na may rules kung ano yung sunod-sunod. Pero since sa examination po ay kailangan na tayo ay mag-set ng ganito para naman hindi din iba't iba yung sagot nyo at hindi po kami ganun mahirapan din mag-check. So, okay na din yung ganito para hindi kayo manghuhula or mag-iisip pa ng iba't ibang values na ilalagay. So, given na po sa mga examinations ang sunod-sunod nung ating random numbers. Pero again, in real life application ay hindi. Kayo yung magde-decide. So, may freedom po kayo dyan. Next step natin? Kapag meron na tayong department selection ay makakagawa na tayo ng layout or the layout construction. So, sabi sa problem, sa layout daw natin, ang sweep width daw natin ay 2. So, doon po sa ating layout construction, ang kailangan po natin ay yung result ng step 1 natin and yung number of unit area sa templates. Kailangan natin yon. Ito mga 30, 20, 15. Para malaman natin ilang bang squares dito or ilang unit area yung kailangan per department. Okay. So, dito, ginawan ko na lang siya ng pagkakahati-hati dito. Kasi sabi, ang sweep width daw ay 2. So, hinati ko siya ng per 2 column. And, ginawan ko naman siya ng layout na 10 by 18. So, 18 dito, tapos 10 po dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then again, 18 po dito. Total of 180 lahat yan. Yung box na yan. Nawalan lang ng line dito. Pasensya na. Dahil nung nag-paste ako ng picture. So, ngayon, para mas mabilis po sa akin at merong tawag dito, visual control na hindi tayo magka-error sa pagda-downward at upward ng ating pag-i-input ng mga department numbers natin. So, kaya po may coloring dito. So, yung may fill po natin na green, downward po palagi ang paglalagay po natin ng layout. Yung no fill naman po, kaya nga lang dito, yung itsura ay siya ay parang gray, siya naman po ay upward. Okay? Para hindi malito. Palaging ang una po ay downward. Okay. Huwag kayong mag-alala, pag nag-exam naman kayo, ay meron pong provided na mga tables. Hindi na kayo maguguhit ng ganito karami. But, ayun, as you can see, madami siyang tingnan, pero madali lang naman po siyang gawin. Ganito lang yung susundan nyo. So, sa department selected natin, ang una daw ay Department 2. Wherein, ang Department 2 daw ay may 20 units. So, since alam natin na 1 to 10 po ang isang pababa, kung siya po ay 20, ibig sabihin, dalawang column siya. Dalawang column na pababa. So, yun na po yung total ng para sa Department 2 natin. And hindi po pwede class na pag naglalagay kayo, iunahin nyo itong unang column, tapos pangalawang column. Hindi. Sweep with 2 nga daw. Dapat sabay-sabay. So, unahin nyo dito, pababa. Again, pababa ha. So, we have 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, hanggang maka 20 po kayo. Bibilangin nyo yan. Dalawa ng dalawang magkakapartner hanggang maka 20 daw na 2. Next, kung okay na tayo doon, yung pangalawa naman sa department selection, 4. Ilan daw ang number of units ng 430? So, since siya po ay natapos na tayo sa downward, puno na, upward naman tayo. So, sa upward naman po ay dalawa ulit ng dalawa hanggang sa maka 30 tayo. So, ngayon, kada dalawa po natin pataas, ang total nito ay 20. So, kulang pa tayo ng 10. So, magda-downward po ulit tayo dito sa green ng 10. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, in total po, yung department 4 natin, 30 na. Okay na. Pwede na tayo sa next department. Department 3. Department 3 ay total of 15. So, kada dalawa, bibilang ulit tayo ng 15. So, tayo ay nasa downward pa kasi nasa green fill tayo na color dito. So, we have here yung 15 nga ulit. So, we have 3. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, after ng downward natin, upward na ulit. Kulang na lang tayo ng 5 kasi 15 daw yung ating department 3. So, we have 1, 2, 3, 4, 5. Dito po natin inilagay yung palabis kasi siya yung naunang column natin kapag tayo ay upward na. Yung katabi nung ating katabi po nung ating pinanggalingan from the downward. So, okay. So, okay na po tayo dito sa department 3. Next department 5 natin is 20. So, bibilang po ulit tayo. May labis tayo kanina ditong isa. Dito tayo mag-i-start ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dito ulit tayo sa katabi ng ating pinanggalingan na column. Dito po natin ilalagay yung excess, kung may excess na isa. And then, next po, Department 6, 30 ulit. So, kakount ulit tayo ng downward na Department 6. And then, kung kulang pa hanggang sa maka 30 ay upward ulit. So, hanggang dito yung 30 natin. And then, Department 7 naman po ay 30. So, again, kukumpletuhin lang natin yung upward natin. Kapag puno na, da-downward na ulit tayo dito sa green. Okay, and then, kung kulang pa, mag-upward ulit tayo. So, since ito po ay 5 plus 20, di 25, kulang pa ng 5. So, upward ulit tayo ng 5, 7. And then, lastly, Department 130. So, pupunuin lang natin ng upward. So, kung kulang pa, magda-downward po ulit tayo. At yung labis na 5, yun daw po ay dummy. So, ito na yung layout natin. Kumbaga, as you can see, again, medyo matrabaho siya, pero hindi naman po ganun kahirap. And kung may ganito po sa examination class, so siguro ang kailangan nyo po na ma-practice or itry nyo pong isolve yung mga examples natin, kagaya nung nasa recorded material. And ito po, para at least, hindi lang basta alam niyo kung paano isolve, pati po yung bilis. Kailangan nyo po na ma-improve yung bilis sa pagsusolve. Kasi 2 hours lang yung examination, given that ang dami nating computation part.
Okay, next. Once na okay na tayo sa layout construction, we have here adjacency score. Sa adjacency score, ang kailangan nating information ay itong layout at yung closeness value. So, ito, provided naman again ang table na ito sa inyo pag nag-exam kayo. So, we have here adjacency departments. So, dito, makikita lang natin per department natin, alin ba yung katabi niya? Yun lang yung ibig sabihin niyan. So, sa department 2, ano lang yung katabi ng department? We have department 4. Okay. And then, next, si Department 4 naman, kung wala nang katabi si Department 2, okay na tayo doon. Move na tayo sa sunod na department. Si Department 4 naman, ang katabi niya ay si Department 3. Meron pa bang katabi si Department 4? Yes po. Si Department 5. Eto, magkatabi sila dito. So, we have 4, 5. Maali naman, kahit 5, 4 yan, okay lang. And then, next, ang next nating department kay Department 4 sa layout ay Department 3. Sino pong katabi ni Department 3? Si Department 4. Pero since meron ng 4, 3, no need ulitin. Okay? So, we have here 3 and 5. Adjacent po yan. Adjacent po yan. And then, next po natin is, we have, katabi din po ni Department 3 si Department 6. Okay? 5, 6 pa rin na ilagay ko dito. Nako, baka kulang ako ng 3 and 6. So, katabi din po ng Department 3, 3 and 6 ha. So, let's check. Baka hindi ko na isama. So, idadagdag na lang natin. And then, insert ako dito. Insert above. 3 and 5, and then 3 and 6. Okay. And then, next po natin is sa Department 5. So, we have Department 5 and 6. And then, we have Department 5 and 7. Yun po ang magkakatabi. Okay. And next. Taas ko na to. Next po natin is yung, nasa na tayo? Department 5 and 7. So, sa Department 6 na po tayo. We have Department 6 and 7. Magkatabi. And then, next po natin is Department 7 and Department, wala na kasing katabing iba sa Department 6. So, sunod na tayo kay, or proceed na tayo kay Department 7. We have Department 7 and 1. Okay. And then, si dami naman po ay hindi na siya kasama sa ating adjacency departments dito. And then, aalamin lang po natin yung relationship po niya dito. Ano? So, sorry, kailangan din pala natin itong information na ito. Ayan. So, we have here yung ating pong relationship. So, sa Department 2 and 4, ano daw relationship? 2 and 4. So, ito meeting point niya. 2 and 4 ay E. Please correct na lang if ever may mali po akong tingin dito. And then, Department 4 and 3. Department 4 and 3, we have U. And then, Department 4 and 5. 4 and 5. So, we have I. Next natin, Department 5 and 3. 5 and 3, we have U. Next, 3 and 6. 3 and 6, we have Department O. Sorry, relationship na O. Oh, wala nga pala to. Okay. O, and then 5 and 6, we have A. And then 5 and 7, we have I. Next, 6 and 7, E. And then 7 and 1, U. So, unahin muna natin yung A. So, yung may A daw ay 64. So, palitan ko na to kasi, may nadagdag tayo. Okay, we have 64. And then, yung E daw naman natin is 16. 16. And then, ano pong next natin? Yung I naman natin is 4. So, no need na isa-isahin nyo per row. Ito yung automatic na magkakasame po ng relationship. Ilagay nyo na yung values. And then, ang O naman po ay 1. May O pa ba? And then, yung U natin ay 0. 0. And then, let's compute lang po yung total value niyan. So, 16 plus 4 plus 1 plus 64 plus 4 plus 16. So, we have total ng 105. Okay? So, yun po. Dito nag-e-end yung computation natin. So, ang ating pong final answer dito is 105. So, hopefully, class ay naintindihan nyo po yung step by step. Again, please practice po yung ating pag-solve ng ALDEP example. Okay? Thank you.